Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats, mga kababayan sa buong Pilipinas at sa lahat ng sulok ng ating mundo na merong mga Pilipino. Mabuhay ang lahat. Well, ang ating episode ngayon ay tungkol sa itong hula tungkol kay PBBM, ang ating presidente, na si PBBM daw ang huling presidente ng Pilipinas. Maniniwala ba kayo dito? Well, narito ang video atin panoorin. At binabanggit mga kaibigan, sa Revelations 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Si Haring Nebukadnesar mga kaibigan ay nagkaroon ng isang panaginip at sa kanyang panaginip mga kaibigan, siya ay napagabag dahil nakakakilabot ang kanyang panaginip na sa kanyang paggising sa umagay nabagabag ang kanyang damdamin. Ngunit ang problema dito'y hindi niya naalala kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Kaya naman ipinatawag niya ang lahat ng mga mahikero, ang lahat ng mga sorcerers, ang lahat ng mga matatalino sa kanyang lugar. At isa na dito ay si Daniel na isang Hudyo. Siya kasama ng kanyang tatlong mga kaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay nananampalataya sa totoong Diyos. At ito pa ang sabi niya, "Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. Ang mga yaoy binasag na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin nang walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito, mahal na hari, ang iyong panaginip, ika pa ni Daniel. Tapos mga kaibigan, ng paghahari ng Babylonia ay tinalo ito ng Medo-Persia. Sa Daniel 2 verse 39, binabanggit ni Daniel kay Haring Nebukadnesar, "At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo." Ipinahayag ng ating Panginoon kay Daniel na mayroong isang leader, isang hari na tatalo sa Babylonia. 150 years bago maipanganak ang leader na ito ay binanggit na sa Biblia sa pamagitan ni Isaiah, na binabanggit niya mga kaibigan sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ang binabanggit mga kaibigan dito na ibong mandaranggit ay hindi si Felix Manalo At hindi rin siguro si Apollo Kibuloy, di ba? kundi ito mga kaibigan ay si King Cyrus na tatalo mga kaibigan sa Babylonia. Kasi nabanggit ni Apollo Kibuloy na siya yung ibong mandaragit, siya yung agila. Kaya nga nang sumuko siya, ay nakasombrero siya na mayroong markang agila dahil kinuha niya dito sa bersikulong ito na mayroong ibong mandaragit na tatalo sa Babylonian Empire. Well, napakaganda ng hula na ito. Ang mga hula na ito ay nasa libro ni Daniel, ang propeta na hindi kinain ng mga layon. Okay, at itong estatwa na mayroong ulong bato, may ulong ginto, may katawan na pilak, at may tansong mga binti, at mayroong paang bakal, ang kanyang kahulugan ay pwedeng babagsakin ng itong paa na gawa sa lutong putik, gawa ng clay, ay pwedeng matalo ng mababang klasing tao ang masyadong mataas. Yun ang ginto, pilak, bronze, tanso, at bakal. At ang tatalo sa lahat ng mga yan, ng mga bakal,
mamahaling bakal ay ang putik lamang na lutong-luto. Kaya ito hinahambing sa Pilipinas dahil tayo ay may hirap at ang kahirapan ay naikumpara sa putik. At yung mga gintong yan, pilak, bronze at bakal ay pwede na yung Amerika, China, Russia at iba pang mayamang mga bansa. Kaya wag bibitiw sa dulo ng video na ito ay mabanggit ang pangalan ni PBBM. At ito nga mga kaibigan ay natupad, sinugod ni King Cyrus kasama ni King Darius ang lugar ng Babylonia at tinalo nila ito. At ito mga kaibigan ay nakasulat sa Cyrus Cylinder. Dito nakasulat kung paano tinalo ni King Cyrus ang Babylonia. Binabanggit ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 41. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung ating makikita mga kaibigan, ay tayo na ay nabubuhay sa pinaghalong bakal at putik sa mga paa ng larawan na ito. At kung ating makita mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa 10 daliri, ang divided Europe, dahil ang buong Europe mga kaibigan noong unang panahon ay Roma lang, ngunit nagkaroon ito ng divisyon na binabanggit sa banal na kasulatan na magkakaroon ng divisyon ang Roma. At kung ating makikita mga kaibigan, ang Roma ay nahati-hati sa 10. Ang Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, Vandals. Ito ang 10 mga kaibigan na kaharian na sumisimbolo mga kaibigan sa 10 daliri na maghahari sa buong mundo. At ito ang kanilang mga modern na mga pangalan: ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain. At kung ating makita mga kaibigan, nawala sa kasaysayan ang 3 mga bansa katulad ng Heruli, Vandals at Ostrogoths. Bakit? Pag-uusapan natin ito mga kaibigan sa susunod na topiko. At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang pinakamakapangyarihan na bansa sa buong mundo ngayon? At sasabihin nyo siguro, ito ang United States of America. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang United States of America ay ito ay anak ng England na galing sa Europa. Kaya naman masasabi ko na ang pinakamalakas at makapangyarihan na lugar ngayon ay ang Europa at ang United States of America, na halos 99% na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 2 ay natupad na. At ang hinihintay na lamang natin mga kaibigan ay ang dakilang pagdating ng ating Panginoon, ang dudurog sa lahat ng mga bansa, at ang mananatili magpakailanman ay walang iba, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Totoo mga kaibigan na tayo ay nasa huling mga kapanahunan na, at hindi natin alam kung si Pangulong Bongbong Marcos ba talaga ang huling presidente na uupo bago darating ang katapusan ng mundo. Ngunit ako ay naniniwala na ito ay malapit ng darating. Malapit na mga kapatid, dahil tayo ay nabubuhay na sa rulership mga kaibigan ng Europa at ng Amerika. Ngayon ay napakakilabot. Nangingilabot tayo dito sa propesiya na ito kasi parang totoo siya eh. Itong mga bansang mapagmalaki katulad ng China, mapagmataas, mga bansang mayaman katulad ng Amerika, ng Inglaterra, ng Germany, ng Russia, ay pwede sila ang parusahan ng Diyos at ibabalik sila. Katulad yan ng prophecy ni Daniel na yung estatwang ginto gawa ng pilak, bakal at tanso ay dinurog lamang ng isang bato. Ganyan din ang gagawin ng Diyos. Siguro yung bato na yun ay isang meteor, isang malaking kometa na tatama sa mundo, at doon mismo yan lalanding sa mga palalong mga bansa, yung mga nagpapayaman ng mga bansa na mga makasalanan. Kaya tatamaan ng bato ang estatwang ginto. Ang estatwang yan yung mga mayayamang bansa na nakatayo ngayon. At ilulugmok sila, dudurugin.
at gugulong sa lupa. Kaya ang matitira ay yung paa na gawa sa putik na luto. Ibig sabihin clay, yung niluto sa apoy. Kaya ang masyadong mataas ay ibaba ng Diyos, ibabagsak. Kaya magandang propesiya ito. At bakit nga ba si Pangulong PBBM ang panghuling presidente? Nakapanglumo naman yan. Kasi kung panghuling presidente, ibig sabihin end of the world na. At alam naman natin, ayon sa conspiracy theory, ang World War III ay mag-umpisa na sa taong 2025 to 2027. Kaya kung magkaroon ng World War III, ito'y end of civilization. Babalik na tayo sa pagiging taong kuweba, o itong mga taong nakatira sa mga kuweba, Stone Age. Ang kagamitan natin ay hindi na electronics, wala nang electricity. Talagang babalik tayo sa kadiliman sa panahon ng medieval. Wala nang modernong kagamitan, wala nang cellphone. Lahat durog yan dahil sa giyera na World War III. Kaya ito ang manlulumo tayo kasi lahat ng ating mga naipon, ating mga naipundar, mga bahay, kotse at mga savings sa bangko ay walang kakwenta-kwenta kasi hindi na siya magagamit. Kaya ang prediction na si Bongbong Marcos ang huling presidente, ibig sabihin within his term mangyayari ang dilubyo, itong World War III mangyayari kasi 2027 2025, 2027 ayon sa mga war expert ay nagpe-prepare lang China at Russia para ipangkontra sa Allied Forces. At kapag tiyak na nila na manalo sila, magdeklara na sila ng giyera. 2025, 2027 sana hindi mangyayari. Sana ang Diyos ang gagawa ng paraan ng lahat kung kailan niya tatapusin ang mundo sana sa magandang paraan. Okay, kung nagustuhan niyo ang ating video ngayon, very prophetic, biblical, ay mag-subscribe at mag-like, mag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. God bless us all and God bless the Philippines.